Hello people, kaganapan kanina sa lunch. Hinatid ko yung mga bata sa tiyahin nila ng mga 11:45. Pagdating ko sa bahay, nagpakulo agad ako ng munggo at nagsaing na rin. At meron tayong malunggay. Nakaplano na talaga today na yung lunch ko ay munggo, lahukan ko ng malunggay at itong piniritong isda kahapon pa yan, pang maramihang prito para isang amoy na lang. Kaso sobrang gutom ko na at matagal-tagal pa bago lumambot yung ating munggo. Meron akong kunting naitabing pinya, nilagay ko lang yan sa freezer from sweet and sour chicken yan. So ito na yung nangyari, nagiging sweet and sour fish na ang ating lunch serye today. Sa mga oras na yan, nagpain-in na rin ako ng kanin. At yung munggo, tinuloy ko na lang ding palambutin para naman yun bukas. Wait lang, 1, 2, 3, smile. Namiss nyo ba to? Dito na nga tayo sa sweet and sour fish. Una kong ginisa dyan yung luya para mas strong yung aroma ng luya, mas masarap para sa sweet and sour dahil fish yung ating gagamitin dyan. Sinunod kong nilagay yung garlic at yung onion. White onion yung gamit ko, pwede naman red. Meron pa tayong 1, 2, 3, smile. Then, naglagay na ako ng ketchup, yung mga pouch na libre yan sa mga binibili ng mga amo dito sa fast food like McDonald's. Sayang naman yan, ma-expire lang. So, yan yung gagamitin natin. And then, naglagay na ako ng kunting tubig dyan kasi nga, pumuputok-putok at tatalsik yan doon sa aking damit. Then, naglagay na ako ng sugar, mga 5 teaspoon. Teaspoon yun, maliliit na kutsara. Then, nilagay ko na yung ating pinya, tapos yung carrots, yung yellow bell pepper kasi wala tayong red. So, yun lang yung available, yung pinaglalagay ko dyan. Para balanse ang timpla, nag-add ako ng salt, then nag-add ako ng konting vinegar, black pepper. Konting vinegar lang dahil maasim na yung ketchup natin dahil gumagamit kami dito ng tomato ketchup. Nung kumulo na, naglagay ako ng slurry, pinaghalong cornstarch at konting tubig, or cornstarch at tinunaw sa tubig. At syempre, titikman natin yan. Medyo nakulangan ako sa lasa at meron akong hinahanap kaya nagad ako ng konting salt pa. Konti daw pero nabuho sa kamay ko kaya binalik ko. And syempre, titikman natin yan uli bago natin ilagay yung fish. Masarap talaga ang sweet and sour pag merong pinya. At nag-thumbs up na ako kaya approve na ang lasa. Masarap yan pagka crunch pa yung ating carrots. Pag okay na yung lasa at consistency, pwede na natin ilagay yung fish. Pag gusto kayo kung anong fish na gamitin nyo dyan, tilapia or kung ano pa. Hindi nangangamoy fish kanina dahil nga pinirito ko na kahapon yung mga isda, pinirito ko na ng pangmaramihan para isang isang amoy at syempre naglinis tayo ng kusina kahapon kaya nawala agad. Habang yung mga alaga nandun sa school at wala yung mga amo dito, nakapagprito ako ng mabilisan. Syempre sarado lahat ng mga bintana, mga door, naka-on yung kandila at pagkatapos nag-spray tayo ng mga pabango, nagpausok. At yung ating malunggay, binabad ko na lang din sa tubig para yan bukas. Mayari din talaga yung munggo. Yung sweet and sour nito, kalahati nito ay para sa taga-Maniho dahil yung may-ari ng fish na yan ay yung driver. Bumili ng isda at ako lang yung nagluto. Pwede kayong mag-add kung meron kayong spring onion. O diba na ready na yung ating sweet and sour fish habang yung ating munggo, pinakuluan ko pa din sa mga oras na yun. Kain tayo! Yung kanin ko ay from kahapon pa. Ninit na lang natin. Sobrang ingay sa labas. Yung mga nagpupukpok. Ay nako. Kain. Let's go. Anong ulam nyo dyan? Mga 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 people. Kain. Kain na tayo. Init. Init, no? Masarap yung crunchy pa yung carrots. Nahilo ako sa daan habang hinatid ko yung mga bata sa tiyahin. Siguro nagutom na.